Pasabog ang video na inilabas si dating Ako Bicol Representative Zaldico. Idinawit nito sina dating Speaker Martin Romualdez, pati na si Pangulong Bongbong Marcos sa issue sa flood control. Sila raw ang nagsabing manahimik siya at huwag umuwi ng bansa. Para sa ibang detalye, live mula sa kamera, si Marian Enriquez. Maan, ano ba itong mga sinabi ni dating Congressman Zaldico? Mon, matagal nga raw hindi nagsalita itong si dating Ako Bicol Party List Representative Zaldico tungkol nga doon sa pagkakasangkot niya sa flood control scandal dahil may direktang utos daw sa kanyang manahimik. Sa isang video, sinabi ni Ko na galing ang utos kay dating House Speaker Martin Romualdez at nag-ugat daw ang direktibang ito mismo kay Pangulong Bongbong Marcos. Kwento ni Ko, plano naman niya talagang umuwi sa bansa pagkatapos ng State of the Nation address ng Pangulo. Matatanda ang bumiyahe siya noong July 19 pa Amerika para sa isang medical check-up. Pero tinawagan daw siya ni Romualdez at sinabihang manatili sa labas ng bansa. Sabi ni Ko, aalagaan daw siya bilang utos na rin umano ng Pangulo. Narito ang bahagi ng pahayag ni Ko. Well taken care of as instructed by the President. Noon naniniwala pa ako sa kanila, kaya't hindi ako bumalik. Tumikom ang aking bibig, sumunod ako, pero ang hindi ko alam, ang ibig pala nilang sabihin sa aalagaan ka namin ay gagamitin ako bilang panakipbutas sa kanilang kampanya laban sa korupsyon. Ginawa nila akong poster boy ng kanilang sariling kasinungalingan. Ngayon, hindi na ako mananahimik, ilalabas ko ang lahat ng katotohanan. Kwento pa ni Ko, tinawagan siya ni Budget Secretary Amina Pangandaman para sabihing nag-utos mismo si Pangulong Marcos na magpasok ng mga proyekto sa BICAM na nagkakahalaga ng 100 bilyong piso. Nagpulong daw si Ko, Pangandaman, Presidential Legislative Liaison Officer or Head Adrian Bersamin at iba pa sa Malacanang. Dito raw ibinigay ang listahan ng mga proyektong ipapasok sa budget. Ipinadala mismo ni Ko ang umano'y listahan ng insertions. Galing daw mismo ito kay Marcos. Ayon kay Bersamin, ang unang dokumento, 81 billion pesos na halaga ng proyekto ang laman, habang ang isa pa, halos 19 billion pesos naman na ilalagak daw sa iba't ibang ahensya. Narito ang pahayag ni Ko. Tinawagan ko po si dating Speaker Martin Romualdez at nireport ko ang instructions ng Presidente to insert the 100 billion projects. At sinabi niya sa akin, what the President wants, he gets. Tinanong ko po si Yusek Adrian kung saan galing ang listahan. Ang sagot niya, galing kay PBBM mismo at binigay niya ito mula sa brown leather bag. Nung sinabi po ni Yusek Adrian Bersamin, yung brown leather bag, naalala ko noong nasa Singapore kami right after the elections of May 2022, hinabol ng PSG ang brown leather bag at ang sabi ni PBBM, maiwan na lahat, wag lang ang brown leather bag. Kaya naniwala ako na utos talaga ito ng Pangulo. Makaraan ng ilang araw, sinabihan daw ni Ko, sina Romualdez at Pangandaman na 50 billion pesos lang ang maipapasok sa program funds ng 2025 budget. Hindi raw pwedeng mas mataas ang pondo ng Department of Public Works and Highways sa education sector. Alinsunod nga yan sa saligang batas. Kaya ang mungkahi raw ni Ko, ilagak ang balanseng 50 billion pesos sa unprogrammed funds dahil opisina naman ng Pangulo ang magre-release nito. Tinawagan pa raw siya ulit ni Pangandaman para siguruhing masusunod ang umano'y utos ng Pangulo. Narito muli ang bahagi ng pahayag ni Ko. Kumbaga, ang utos ng hari hindi pwedeng mabali. Again, I informed the Speaker and asked clearance about the instructions ng Pangulo. At ang sabi niya, wala tayong magagawa. Kaya po nagtataka ako kung bakit sinasabi ni Pangulo na hindi niya makilala ang budget. Samantalang lahat na binawas at dinagdag sa mga ahensya ng gobyerno ay humihingi ng approval sa kanya si Sec. Mina Pangandaman.
Mon, ito nga yung unang beses na aktwal na nagsalita itong si Ko matapos ngang madiin sa flood control scandal. At kung matatandaan, ilang ulit pinalutang ang pangalan niya sa mga pagdinig ng Kamara at Senado na nakatanggap daw ng kickbacks mula sa mga maanumalyang flood control projects. At Mon, part 1 pa lang daw ito ng mga isisiwalat ni Ko at aabangan pa natin ang part 2. Balik sa'yo. Yun na nga, Marian, talagang malaking pasabog itong video na inilabas si dating Congressman Zaldico. Ang tanong, may reaksyon na ba dyan sa Kamara tungkol dito? Nakumon, wala pang ang reaksyon dito. Itong si dating Speaker Martin Romualdez at tinihingan pa natin siya ng pahayag sa mga oras na ito. Yan muna ang latest dito sa Kamara. Balik sa'yo. Salamat at yan ang Express Report ni Marian Enriquez. Mga kapatid, Ruth Cabalco, para sa mabilis na pasada ng mga balitang dapat niyong malaman, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.